Hello, shout out mga minamahal kong kababayan. Ayan sa ating mga kaibigan po diyan, mga ka-PBBM supporters and Duterte supporters guys. Sa aking mga kaibigan po diyan, kumusta na? Update po ulit tayo guys sa mga naging kaganapan kanina sa House of Representatives guys, no? Sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte guys, no? At yun nga ang mga naging kaganapan guys, no? Ay patuloy na nagsalita po si Remel Madriaga tungkol sa mga nalalaman niya sa ating Vice Presidente guys, no? At ganoon din po ang ating dating Senador Antonio Trillanes, no? Ang mga isiniwalat niya guys na hindi ka panipaniwala, ganun pala kalaki ang yaman ng mga Duterte guys. Grabe. Hindi natin nakalain na ganun pala kalaki ang pera na naging transaction ni BP Sara sa bangko in how many years guys, no? Umabot ng 6.7 billion. At ang natira po kaya sa kanya ay 1.5 billion mahigit sa bangko. Pero hindi pa ho natin alam yan. Marami pa pong mga nakabaon yan or naka-vault na cash, di ba? On hand. Di ba guys? So, sa aking mga kaibigan po dyan, mga DD supporters guys, mag-isip-isip po tayo. Dahil naging supporters din naman po ako noon sa ating Pangulo Duterte, no? Kaya lang guys, kailangan nating mag-analisa din guys sa mga pangyayari guys, no? Kailangan nating gawin ito para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas. Dahil kung ang gagawin po natin, i-idolize po natin yung mga leader po natin na siyempre, noong kasalukuyan sila ang manunungkulan guys, sila talaga ang lalabas na bida dyan. Kasi sila lagi ang nai-highlight ng mainstream media guys, eh. Diba? Sila lagi na ibabalita. At ang masakla pa dyan, ang naibabalita po sa atin ay puro magaganda, di ba? Puro good para sa kanila. Sila ang may hawak eh, di ba? Kanilang administrasyon yun eh. Kaya tayo namang mga mamamayan ay tuwan-tuwa rin tayo. Hindi natin alam na nabudol na pala tayo guys, di ba? Kaya sa ating mga kababayan guys, po tayong mag-idolize sa mga politiko. Yan ang po may advice ko po sa inyo. Shoutout po pala sa aking mga kaibigan, yes, no? Kaya kay Harleen Rufan at saka kay Boss Albarina Cipriano. Biglang shoutout sa iyo, idol. Ano, kumusta na? Sana guys, no? Sana lang po, no? Pare-pares naman po tayong naging DD supporters guys. Mas maaga naman po akong namulat kaysa sa inyo. Sa mga DD supporters guys na nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon sa pagsuporta sa kanila at halos inilalaban nila ng murahan, patayan ang Duterte. Huwag pong ganun. Sana matuto rin po kayo mag-analisa at dapat po ang malasakit po natin palagi sa ating mahal na bansang Pilipinas. No? At kung sino po ang namumuno sa kasalukuyan, dapat yun po ang suportahan po natin kasi ang ikababagsak po ng ating Pangulo, ikakalagapak din po natin. Di ba? Ganun po talaga ang mangyayari niyan. Kaya dapat suporta po tayo sa kung sinong adres. At saka respeto natin guys, yung 31 million na bumoto sa ating mahal na Pangulo guys. No? Sa ating kasalukuyang Pangulo. Di ba? Dapat nirespeto po natin yan. Kasi majority of sambayan ng Pilipino guys ang bumoto dyan eh. So kung hindi natin nirespeto yun, eh, wala talaga mangyayari sa bansa natin guys. Di ba? Tama na po ang murahan, tama na po ang walang kakwinta-kwintang salitaan guys, sakit sa isip at saka sa puso guys na isipin na dati hindi naman tayo ganyan, mga Pilipino. Di ba? Hindi naman po tayo ganyan kabalahura guys eh. Ako natutunan din ako magmura dahil sa kapag minumura ako, nakikipagbardagulan po, pero ngayon guys ayaw ko na. Oo. Kasi naisip ko lang din, walang mangyayari, pare-paras tayo mga Pilipino, magkababayan. Kaya dapat sa atin ay magmahalan at malasakitan natin ang ating bansang Pilipinas. Di ba? Kita nyo naman guys, 6.7 billion ang pera. Di ba? Nilantad ng dating Senador Antonio Trillanes. Isipin nyo guys, itong dating senador po natin na ito, Senador Trillanes, nakitrililing din po ako dito dati dahil din po ang tawag ng mga DDE supporters. DDE supporter din po ako eh. Nakitrililing din po ako, pero hindi natin akalain guys na ito pala ang maglalantad guys sa katotohanan guys kung saan nanggagaling ang pera ng mga Duterte. So, alam niyo po ba guys na nakakahiya mang aminin, pasensya na po, Sin 3,
na nakitrililing din po ako sa inyo dati. Dahil sumakay po ako sa nag-idolize kay PRRD, which is mali naman pala. Pasensya na po. Bawi na lang po ako sa inyo. Magkakampi po tayo ngayon. Sana sa aking mga kababayan po ng mga DDS supporters, limi-limiin nyo rin po. Limi-limiin nyo rin po guys yung mga pangyayari. Huwag po kayo mag-idolize ng politiko dahil kawawa ang bansa natin guys. Tingnan nyo, nahahati po yung ating mga pananaw guys, no? Nahahati yung ating suporta. Samantalang dapat lagi tayong kaisa. Diba? Lagi tayong kaisa para sa bansa natin. Okay? So, ayan, hanggang dito lang po muna tayo guys, no? Abangan po natin ang mga susunod na mangyayari pa po sa ating mga sa mga kaganapan po. At sana nga hindi magtatagal may sampa na po sa Senado itong impeachment case na ito kaya sa laban sa ating Vice Presidente. Paliwanag niya kasi, ba't kasi siya hindi umaati ng hearing sa House of Representatives guys, sa mababang kapulungan, para may paliwanag niya rin po yung side niya. Di ba? Okay, hanggang dito lang po muna tayo, mga minamahal kong kababayan, mga kakuya Alan dyan, mga ka-PBBM. Salamat po sa suporta sa mga nanonood po ng aking unang upload videos, Kuya Alan na opinion. Real talk lang po, lamang po tayo. Okay, bye-bye, God bless, ingat.